Hi guys! Good morning to all of you. Since ngayon is meron akong inaabangan na meeting, kaya nakaayos ang tita nyo, igagrab ko na yung opportunity na i-vlog yung mga nagtatanong sa akin regarding sa paano ko sila matutulungan kung gusto nila pumunta ng ibang bansa, like ng Taiwan. So kung makikita nyo kasi sa mga previous vlog ko na sinasabi ko doon na galing ako ng abroad, I'm a OFW before for 7 years. Matagal ako sa Taiwan guys bago ako umuwi. So currently 4 months pa lang ako ngayon na nandito sa Pilipinas dahil nga naging pregnant ako. So umuwi ako, choice kong umuwi. Pero pwede naman kung sakali na magbubuntis kayo doon. Kung choice nyo rin na doon kayo mga anak. So ngayon marami nagtatanong na, Mami, paano ba makakapunta kami ng abroad? Kasi kailangan namin ng financially and especially doon sa mga anak namin na mapag-aral, kaya kailangan nilang pumunta ng ibang bansa. So marami nagko-comment ng ganun at hindi ko na sila nasasagot isa-isa kasi mahirap mag-explain one by one through comment, 'di ba? Minsan kasi ang comment sa FB minsan natatakpan tapos hindi na siya nababasa ng mga ibang kailangan ng ganong kasagutan. So ngayon, ipipilm ko tong vlog na to para doon sa mga mami natin or sa mga daddy natin na gusto na nilang mag-ibang bansa. So, una natin gagawin dyan guys, kailangan naka-ready na yung UMID mo, yung passport mo, yung PSA mo, at saka yung mga papers mo sa iyong pag-aaral, yung mga educational attainment papers mo. Kailangan yan naka-ready na. Dito, meron tayong mga tinatawag na agency na nagre-record sila ng college level, vocational course, or mga high school graduate lang. So, iba-iba po yung kanilang qualification sa pag-hire nila ng mga tauhan nila papuntang ibang bansa. At ang ibibigay ko po sa inyo ng mga referral na agencies is from Taiwan. So, ito yung mga agency na alam ko na nag-hire ng mga Pilipino papuntang Taiwan. Sa ibang bansa po, bukod sa Taiwan, may mga idea ko pero ayoko siyang isama kasi baka mamaya mali yung mabigay kong info. So, ibig sabihin, yung ibibigay ko dito, based on my experience, at the same time, yun talaga yung ginawa ko nung nag-apply ako noon papuntang ibang bansa way back 7 years ago. Siguro meron siyang mga difference ngayon kasi nga ngayon is 2002 na. Baka may mga difference na pero hindi naman siguro ganun sobrang iba yung ano nila, policy nila. May pagkakatulad pa rin yan, pero siguro nadagdag yung height requirement, nadagdag yung age limit, yung mga ganong etc. Bibigay ko na lang sa inyo para in case na gusto nyo siyang puntahan, alam nyo siya. So, nilista ko siya para mas mabilis kong ma-explain sa inyo at hindi ako mamali ng bigay ng details. So, nasabi ko na nga yung kailangan yung mga requirements, PSA, UMID, passport, at saka educational papers. Dalhin nyo yung from elementary, high school, vocational, and college. Kung meron po kayo lahat yan. As much as possible, dapat ho lahat yan is original. Tapos po, inyong ipapotocopy na lang para meron kayong kopya. Okay? So, una nyong puntahan, or una nyong i-research, or una nyong inquire through tawag, kung may pantawag kayo, or mas maganda is mapuntahan nyo siya through office nila, is yung naging agency ko nung bago ako umalis, which is Worldweiser International Incorporation. Yan siya. Pero pag sinearch nyo siya, Worldweiser International Inc. lang ang nakalagay. So, hindi ko alam yung pinakatotoong meaning niya kung incorporation, incorporated, basta INC Inc. Worldweiser International Inc. Ito ay located sa Maynila, Malate, Maynila. Guys, alam nyo ba na lahat ng karamihan sa agency is matatagpuan sa Malate, Maynila. So, tabi-tabi lang yan sila doon. Yun yung Worldweiser International Inc. Pwede nyo siyang puntahan, pwede nyo siyang tawagan. Pero para sa akin, bilang nag-a-apply, mahirap yung magko-call ka lang, mahirap yung mag-i-email ka lang. Kasi matagal ang response nila. Mas maganda yung pupunta ka doon at pipila ka. Yun yung una. Meron din tayong Mission Way Manpower Services Inc. Ayan siya. Ito yung mga agency na kasabayan ko talaga noon. Sila yung mga nakakasabay ng batch ng Worldweiser at saka batch ng Mission Way. Sa halos parang tie-up sila pag nagpa-flight papuntang ibang bansa. Sabayan sila. Yun yung Mission Way. Ano rin to, Malate, Maynila din to.
Tapos, yung dun sa mga lalaki, eto which is kasi to yung agency to ng asawa ko na nasa Taiwan, is yung iQuest International Manpower Services. Malate, Maynila din to, guys. So, isearch nyo siya. Ito rin yung iQuest. iQuest International Manpower Services yan. Pwede nyo rin siyang puntahan. So, ngayon guys, nabigay ko na yung 3 agency na pwede nyong pag-applyan. I-share ko na lang sa inyo. Ate G, paano ba yung process niyan pag pumunta ka doon? Hard ka na ba agad? Mabilis ka ba matatawagan? Ganyan, 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 etc. etc. Alam nyo guys, ang pag-iibang bansa natin, kanya-kanya ng kapalaran yan. Minsan pag hindi mo pa panahon, kahit anong gawin mong pursige sa papeles mo, hindi ka rin naman makakaalis. 'Di ba? Kanya-kanyang kapalaran yan. May timetable yan sa lahat ng tao kung kailan yung ano natin. Ako, nag-apply ako noon, 2 months lang nakaalis na ako. 2 months lang first apply ko 2 months lang nakaalis na ako. Kasi, in demand nung time na yon, kailangan ng tao. Pero nung mga dati, hindi ko talaga iniisipan mag-apply. Wala lang, trip ko lang, nag-apply na ako. Yun, nakaalis ako agad. Pero merong iba, diba, yung sobrang hirap na, gumastos na, ganyan-ganyan. Tapos lahat wala pa rin. So, bibigyan ko na lang kayo ng quick tip para hindi kayo ma-scam. Kasi meron doon mga scammer. Alam niyo naman yun, yung mga nagbabayad ng mga placement fee, di ba? Papaos ako. May meeting pa kasi ako maya-maya. So, ayan nga. Ang gagawin lang natin, di ba? Nakapili na kayo dun sa 3. Pupunta kayo ngayon doon. Pagpunta nyo doon, huwag kayong dedirekta sa mga tao lang na nasa gilid-gilid nila or yung aalokin ka na, gusto mo ba na tulungan kita mag-apply, ganyan-ganyan. Gusto mo ba na ako nang bahala sa mga papeles mo, ganyan-ganyan. Huwag kayong naniniwala sa ganun, guys. Kasi unang-una, ang papeles nyo is personal details nyo yan. 'Di ba? Nandun ang UMID nyo, which is alam natin ngayon sa Pilipinas, ang pinaka-powerful ng mga IDs is yung UMID. So, wag nyo yung ibibigay. Ang gagawin nyo, since nandun na kayo sa opisina, sumunod kayo sa tamang proseso. Pupunta kayo mismo sa pinakaharap na pinaka-counter nila. Kasi ano naman yan opisina, tas booth per booth. Tas meron siyang step by step kung ano yung kailangan mong unahin na process. So, kung pipila ka doon sa information, sila ang magbibigay sa'yo ng information na kailangan mong gawin. Kasi syempre, yung information na yan, pang buong company talaga siya. So, ngayon, pupunta ka ng information, magtatanong ka. In the next process nila, ma'am, ganyan, mag-fill up ka ng biodata or resume mo. Which is manggagaling sa kanila, parang ayun na yung pinaka-background ng mga empleyado nila. Mag-fill up ka ngayon. After mo mag-fill up, sasabihin, ipapasa mo pa rin sa kanila ngayon. 'Di ba? Ganun lang po ang gagawin. Ngayon, tatanong niyo sa akin, paano kami ma-hired? Pinasa lang. Ito po yung pinaka-ano dyan. Once na nag-apply kayo, lumapit kayo doon, humingi kayo ng papel, binigyan kayo ng papel, nakalista na kayo sa kanilang biodata, yung parang company profile nila, na nandun na yung pangalan nyo na nag-a-apply kayo. Ang lagi nyo lang tatandaan, ang pag-a-apply ng ibang bansa is mga naka 100 na balik ka na sa agency bago ka ma-hired. May mga ganong eksena pag minalas-malas ka pa. Bakit? Pagpunta nyo po doon, magkakaroon lang kayo ng papel na nandun lahat ng details nyo. Pero it doesn't mean na mai-interview kayo agad. Ang ibig pong sabihin kasi niyan, lahat ng employer na nanggagaling sa ibang bansa ay meron silang hinihintay na job order sa agency. Ngayon po, yung job order na yan guys, alam nyo ba ang interview ng isang company bago dumating sa Pilipinas, tumatagal na minsan ng 3 buwan. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ganun guys, katagal. So, ibig sabihin, kapag nasa iyo na si papel, kapag may papel na si agency sa'yo, naka-detail na dun yung number mo, i-check mo nang maayos yung number mo, sila ang tatawag sa'yo at sasabihin nilang, meron tayong interview sa ganitong araw, sa ganitong buwan, sa ganitong oras, sa ganitong hotel. Yan. Please confirm kung darating ka. Ganyan ang itatanong niya nila guys. So, ibig sabihin guys, ang pag-iibang bansa is waiting process talaga. Talagang kailangan, matyaga kang maghintay. Kasi sa dami na nag-a-apply, at sa dami ng agency na competitor ng pupuntahan mo, syempre, yung mga employer sa ibang bansa,
iba-ibang agency ang pinagbabagsakan nila ng job order. So, sa madaling salita, marami tayong kompetisyon kapag nag-a-apply ka. So, ngayon, once na sinabi sa'yo na, kunyari, after 1 month, na-receive mo na ngayon yung text, may nag-text sa'yo, tapos sinabi na, meron tayong interview sa ganitong hotel, meron tayong, interview, makakarating ka ba? Ang pinaka-tip dyan, guys, once na may nag-text sa'yo ng ganun, wag na wag nyo siyang palalampasin. Kahit anong ginagawa nyo, kahit anong meeting meron kayo noon, kung willing talaga kayo mag-ibang bansa, go for it. Puntahan nyo siya, magpa-interview kayo. Kasi po, pag hindi kayo nagpa-interview, tapos gusto nyo yung bansang pupuntahan na yun, na-search nyo naman yung company, na maayos ang company, alam nyo, pagka hindi nyo siya pinuntahan, tatagal na naman ng ilang buwan bago ka maghintay ng panibagong job order or company na dadating para tawagan ka ng agency sa Pilipinas. So, once na merong opportunity ng interview, go mo lang, puntahan mo. Ngayon po, after ng interview, hard ka ba agad? Meron po yung mabilis, malalaman mo kung hard ka agad. Sasabihin kasi nila, eto yung number mo, ganyan-ganyan. O hard ka, magstay ka rito. Ganon. Kapag sinabing hard ka, magstay ka dito, bibigyan ka na nila ng requirements. Yung requirements na yon, nakasulat lahat doon ng kailangan nyo. Yung magpipidos kayo, medical nyo, mga anik-anik pa na kailangan bago makaalis, nandun na ho siya lahat nakasulat. Yun na yung parang nag-a-apply kayo sa Pilipinas na meron tayong requirements na sinusunod. Pero mas marami nga lang yun kasi pupunta ka ng ibang bansa. So, hanggang doon na lang muna guys ang aking video kasi pag masyado nating ilalahat, masyado kayong mahihirapan intindihin. But basta nasa first process na kayo, katulad ng sinabi ko, sundin nyo lang yung sinabi ko. And once na ma-heard naman kayo, pwede naman kayong mag-chat sa akin or mag-comment sa mga posts ko na kailangan nyo ng second video para sa vlog na to, na anong gagawin doon sa mga requirements na yun. Kasi yon yung mga requirements na yun is mga technical na. Para ka lang naglalakad ka ng SS, maglalakad ka ng PhilHealth, mga ganon. Natural lang din na ginagawa rito sa Pilipinas. Kaya lang syempre, kapag ka, iniisip natin baka iba siya ng process, ganyan-ganyan, pwede na kayo magtanong doon. Pero kung kailangan yung help ko, pwede naman kayo mag-message or mag-comment kayo. Mas maganda yung mag-comment kayo para magawa natin siya ulit ng video. So guys, quick tip ko lang ha. At saka yung advice ko lang sa mga talagang mag-a-abroad. Hindi ho madaling mag-abroad. Pero, kailangan natin yan, kailangan ng ibang tao yan para ma-survive yung family natin. Which is, kailangan naman natin. Lalo na kung ako, nanay ako, may mga anak ako. So, yung iba na mami, ganun din, di ba? Pero lagi nyo lang tatandaan, base sa experience ko, ang abroad is hindi siya panghabang buhay. Ako nun, ginawa ko lang yung pag-abroad ko, stepping stone ko lang. Stepping stone ko lang siya sa mga pangarap ko, stepping stone ko lang siya sa goal ko, at stepping stone ko lang siya sa future ng mga anak ko. So, hindi lahat ng pupunta ng sa ibang bansa is madali, malaki ang pera, depende yan sa mapupuntahan nyo. Kaya ang kailangan natin, pag naando na tayo, yung magsisikap pa rin tayo, at the same time, mag-iipon tayo for the future. Kasi, hindi panghabang buhay yung abroad. Darating at darating yung time na uuwi ka dito sa Pilipinas. And especially pag Taiwan ang pinuntahan nyo, guys. Hindi yan katulad ng ibang bansa na magiging citizen ka doon. Sa kanila hindi. Good for 12 years lang sila. Kaya kailangan marunong din tayo financially kung paano natin paiikutin yung sinasahod natin doon. Huwag nating hahayaan na habang buhay tayong nasa abroad. Ako guys, ganyan yung naging mindset ko. Kung hindi pa ako nabuntis, wala pa akong balak na umuwi. Pero kahit dumating yung time na nabuntis ako, masasabi kong well prepared ako, pati ng asawa ko. Kasi sa journey namin ng pag-iibang bansa is nag-save kami, nag-invest kami, nagnegosyo kami. Marami kaming pinasok na negosyo which is alam namin na pagdating kasi ng panahon, uuwi ako for good, na kahit naghihintay na lang kami ng pera is okay yun, 'di ba? Kaya yung iba kasi hindi ganoon ang ginagawa. Tumatanda na lang sa ibang bansa, walang nangyayari. Kaya dun sa mga aspiring na gusto maging OFW at pumunta ng ibang bansa,
lagi nyo lang tatandaan na hindi pang habang buhay ang pag-abroad. Kaya kailangan secured for the future. Okay? So, thank you for watching at hinihingal na ang buntis. Okay? Sa naghahanap kay Gian, ayan siya, tulog pa siya pero nagbablog na ako, nag-iingay na ako dito. Actually, kailangan maaga siyang magising kasi may pasok naman siya maya-maya. Bye-bye guys, enjoy your watching at sana po, i-share nyo tong video na to para maabot pa yung mga ibang Pilipino na gustong mag-apply. Thank you, bye-bye!